Tapos ang laban, guys. Ito na ang isa sa pinakasulit na phone na mabibili nyo in 2025. This is the iQOO Z10 Turbo Plus. Hindi po Turbo Pro Plus ha. Turbo Plus lang po, walang Pro Plus. 8,000 mAh battery capacity, 90 watts of fast charging, MediaTek Dimensity 9400 Plus. Napakalakas pero here's the kicker. Napakalamig ng performance. Tara, pag-usapan natin after this quick message. Ang bahagi ng video na to ay hatid sa atin ng Ugreen. Meron ulit tayong dalawang Ugreen products na paniguradong papatok ulit sa inyo. Una, meron tayong magnetic wireless na power bank. Pwede para sa iPhone at pati na rin sa mga Android phones nyo. Meron itong malakas at precise na magnetic attachment so pwede nyo mapakinabangan yung wireless charging through your magnetic cases. Pero kung wala pa kayong wireless charging sa phone nyo, huwag kayong mag-alala kasi meron na tayong built-in cable na kasama dito that also doubles as a carrying strap. So never kayong mamumroblema na wala kayong dalang charging cable. Susunod, ito naman yung 2-in-1 magnetic wireless charger natin na merong Qi 2.2 certification, MagSafe compatible, so pwede sa mga iPhones, and also pwede nyo ring i-charge dito yung mga AirPods nyo. Foldable and portable, so pwedeng dalhin sa travels. Kung gusto nyo makabili nitong dalawang bagong produkto from Ugreen, make sure to check out the links dyan sa description box kung saan nyo pwedeng mabili at meron pa tayong mga special vouchers para sa inyo for more discount. Ayoko nang pahabain pa yung video na to, guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung mga nagustuhan ko at mga hindi ko naman gaano nagustuhan about this device, pero honestly, I'm gonna be telling you, add to cart nyo na tong phone na to. Isa to sa pinakasulit na mabibili nyo this year. Solid talaga overall. Lahat po ng links nandiyan na sa description box. Unahin ko muna na nagustuhan ko talaga yung overall looks nito. Napaka-simple lang po talaga. Walang anything fancy dito. We have a squircle na camera module. And yung cameras nito will perform really well. And additionally sa design, meron pa rin tayong IR blaster dito. So if you want to use this as a remote control, pwede. Naka IP65 water and dust resistance na to. So kahit madala nyo to outdoors and medyo naulanan, hindi kayo mamumroblema agad. Susunod na nagustuhan ko, of course, yung display nito. Napakaganda, very vibrant, flagship level yung quality ng colors na makukuha natin. And the best part about this is that meron tong 144Hz refresh rate. Talagang pang gaming yung quality nito. Whether you're just watching videos on YouTube or kung manonood kayo ng Netflix dito, naka widevine level 1 na. And surprisingly, activated yung HDR10+. Camera-wise naman, alam niyo namang under Vivo yung iQOO, so it gets most of the color science na meron sa Vivo phones. I would even argue na minsan, mas maganda pa sa V-series yung quality ng photos na pwede natin makuha dito sa iQOO Z10 Turbo Plus. Very vibrant yung colors, sharp and crisp yung quality ng photos. Wala akong maireklamo, especially because this is around 20 to 21,000 pesos. So kahit na wala tong telephoto lens or merong konting downside pagdating sa video recording sa selfie camera niya, mamaya sasabihin natin yan, I really think this is a good camera phone even though this is marketed as a gaming device. Video recording wise, meron tayong 4K 60fps, very stable yung quality ng video na pwede natin makuha on this one. And tulad na sinabi ko, meron tayong konting downside pagdating sa selfie camera pero it's a gaming device, guys. So here's a quick sample. 1080p 30fps lang yung selfie video nito, pero pag mga iQOO na Z and Neo series, I don't really care too much about the selfie camera kasi hindi naman to camera-centric na device. This is focused para sa mga gamers na I believe hindi naman mahilig sa mga selfie na to. So going back, sobrang solid ng camera nito. Again, for something that is supposedly more of a gaming phone. Susunod naman, yung 8,000 mAh battery capacity niya. One of the biggest battery capacity na pwede nyo makuha in 2025. Sobrang goods talaga. Hindi kayo mabibitan sa battery nito. Guaranteed 2 days at least. And the best part about this, meron pa tong bypass charging capability. So, just in case na gusto nyo talaga, sagad kung sagad yung paglalaro nyo, naka-charge lang kayo the whole day, pwede nyo rin gawin yon dito. Pero of course, 8,000 mAh battery capacity and fast charging 90 watts, hindi niya na kailangan siguro gamitin pa yung bypass charging unless sobrang necessary lang talaga sa situation nyo. Now, alam ko, ito na yung pinakahihintay nyo talaga, yung overall performance pagdating sa gaming. So, unahin natin yung Antutu benchmark points. Ito, pinag-side by side natin with the Redmi K80 Ultra, parehong chipset. So, merong 2.6 million Antutu benchmark points yung both devices. And pagdating sa 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, halos pareho lang yung loop score nila pero nagkaiba lang sa stability. So, mas stable yung nakuha natin with the K80 Ultra
versus dito sa iQOO Z10 Turbo Plus. Pero of course, tulad ng sinasabi natin, kalahati lang po ng kwento yung mga synthetic benchmark na yan. Ang tunay na basehan talaga natin pagdating sa performance is yung actual gaming test na ginagawa natin. And just a few things na dapat nyo malaman, nasa air-conditioned room temperature po tayo, naka-Wi-Fi connection yung pagtetest ko, and I think nasa around 26 to 28 degrees Celsius yung room temperature natin, para lang may idea kayo. Simulan natin sa Wuthering Waves. Very smooth overall yung performance, very consistent na close to 60 FPS overall, and the best part about this, 43 degrees Celsius lang yung pinakamainit na temperature na nakuhanan ko while testing the game for 1 hour of playtime. And it's almost the same thing pagdating sa Genshin Impact, given na in-improve ko pa ng konti yung resolution nito. Take note guys, yung sinasabi kong extra option pagdating sa resolution is within the phone settings, hindi po yan sa game settings. Kasi yung game settings mismo, nakasagad. Now with that said, consistent 60 FPS yung makukuha nyo with Genshin Impact, and yung temperature nasa 42 to 43 degrees Celsius pa rin. So at this point, I was really getting curious kung kumusta kaya yung thermal performance nito pagdating sa other games na hindi kasing demanding ng Wuthering Waves or Genshin Impact. So I tried it first sa Call of Duty Mobile and solid 120 FPS, and yung thermals niya, ang pinakamainit lang is 38 degrees Celsius. That's 5 degrees lower than our AAA games. And this is gonna be consistent sa iba pang mga games na sinubukan natin. Mobile Legends, ganun din. Nasa 37 to 38 degrees Celsius yung pinakamainit. Sa PUBG Mobile, ganun din po. Kahit 3 straight games ang nilaro ko and mahaba-haba yung playthrough, 38 degrees Celsius pa rin yung highest temperature. Kaya guys, kung naghahanap kayo ng phone na talagang goods yung performance, lalo na pagdating sa thermals, consistent yung FPS, at under 25,000 pesos, and I'm sure makukuha niyo pa to below 20,000 pesos pag nag-sale, may mga discounts. This is it. Ito yung pinakasulit talaga na device para sa mga gamers out there. Of course, meron pa rin tayong mga cons about this phone. So first off, unahin natin, naka-China ROM lang po ito. So hindi kayo sanay sa China ROM, of course, expect nyo meron mga pre-installed Chinese apps. Yung Google Play nito, i-enable nyo pa pag setup nyo, pero hindi naman po mahirap yon. So siguro ang pinaka-downside lang talaga, and hindi ko gaano nagustuhan, is meron tong 5G SA or standalone signal. So that means, ang pwede lang po dito so far is yung Dito SIM card na 5G. So if you're using any other SIM card na hindi Dito SIM card, then hanggang 4G plus lang yung maximum signal na pwede nyo makuha. Now, other things that you might want to know, wala rin tong memory card slot and a headphone jack. So yun lang yung nakita kong downside so far dito sa iQOO Z10 Turbo Plus. But overall, kung ibabangga natin yung mga bagay na hindi ko nagustuhan versus sa mga nagustuhan ko, walang panama yung mga bagay na hindi ko gaano nagustuhan. So sa tingin ko, ito na yung pinaka-recommended ko in terms of overall na pagiging sulit ng isang phone para sa mga gamers out there. Panalong-panalo para sa akin itong iQOO Z10 Turbo Plus. Again, lahat po ng links nandiyan na sa description box. Pwede nyo itong mabili during the Lazada 99 sale. Hopefully makahanap kayo ng voucher dito para mas mapababa nyo pa yung presyo. And kung nakatulong mo itong video na to, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe na rin kayo dito sa channel natin. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.